to our podcast. I'm Elea and thank you for spending time with us today. Here are my group mates. Ako nga po pala si Henry Castillo. I'm Crystal Cervantes. I'm Rodin Alexis Cleope. Gigi Cortez. I'm Nicole Malabrigo. And video episode. Medyo bigatin ang topic natin. We're diving into one of the hottest political issues right now. The possible impeachment of the Vice President of the Philippines. So, some of us is nagtatanong kung ano nga bang nangyayari? Legal ba ito? Political drama lang ba ito? At ano ang epekto nito sa darating na eleksyon? So, kung curious ka, stay with us. So ayun, si VP Sara Duterte is anak ni former President Rodrigo Duterte. Dati siyang mayor ng Davao. Tapos ng 2022 election, tumakbo siya as Vice President. Kasama si President Marcos Jr. Magkaalyado sila noon. But right now, bukod sa pagiging VP, siya rin ang DepEd Secretary. Pero ngayon, halata na may tension sila ni Marcos Jr. o ang ating presidente. Hindi na super solid yung alliance. Sa public naman, mixed talaga. May mga bilib sa kanya, lalo na yung loyal supporter niya. Pero marami din nagko-call out lalo na sa performance niya sa DepEd. Base sa impeachment issue ni VP Sara Duterte, masasabi ko na mahalagang usapin ito, hindi lang sa politika, kundi pati sa mga kabataan na tulad natin. Unang-una, may mabibigat na paratang laban sa kanya, kagaya ng paggamit ng confidential fund na umabot ng milyon-milyon sa napakaikling panahon. At yung controversial na pahayag tungkol sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo at ilang matataas na opisyal. Para sa iba, sapat na ito ang impeachment para pahinain si VP Sara, lalo na't malakas ang tsansa na niyang tumakbo sa 2028. Bilang estudyante, ang tanong ko, saan ba mapupunta ang impeachment na ito? Makakatulong ba ito para maging mas transparent at accountable ang mga leader natin? O dagdag drama lang sa politika habang kami, mga kabataan, ay patuloy na naghihintay ng konkretong aksyon at edukasyon at kinabukasan natin. Well, para sa akin, impeachment man o hindi, ang dapat bantayan ng lahat ay kung paano tutuparin ng mga leader ang tunay nilang trabaho. At yan ang maglilingkod sa bayan, hindi magpapalakas ng kani-kanilang kapangyarihan. Diba? So, paano nga ba gumagana ang proseso ng impeachment sa Pilipinas? Para sa akin, ito yung according din sa na-research ko, ang impeachment daw sa Pilipinas ay isang formal na proseso kung saan maaaring tanggalin sa pwesto ang yung matataas na opisyal ng gobyerno dahil sa paggawa ng mga malubhang pagkakasala. Ito ay isang hayag ang kapangyarihan ng Kongreso din na nagpapahintulot sa kanila na formal na akusahan ng isang nanunungkulang opisyal ng isang impeachable offense. Tulad nga ng Pangulo, pangalawang Pangulo, yung mga matataas na ranggo. Sa tingin niyo, ano yung impeachment? Opinion. So, ako, here's my take. Honestly, parang ang timing ng impeachment ay questionable, no? Kapag ganito kalapit ang halalan, mahirap hindi isipin na may political motive. Pero syempre, kung may ebidensya talaga, then let the process unfold. And ang mahalaga naman is transparent at fair ang proceedings. Pero dapat din tayong maging mapanuri. Hindi lahat ng issue ay dapat agad paniwalaan. At hindi rin lahat ng narrative ay totoo. We need to demand facts, not just drama. And let's be real, kung dito handled ng maayos, baka lalong ma-divide ang bansa. So, ang tanong ngayon, is this really about justice or is this just politics honest?
as usual. So, yun yung take ko or commentary ko about dun sa issue na ito na about sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kayo ba guys, anong take nyo dun? Para sa akin, ang impeachment issue kay VP Sara Duterte ay dapat tingnan ng maingat at patas. Bilang estudyante naman, naiintindihan ko na mahalaga ang pananagutan ng mga leader, lalo na kung may kinalaman sa pondo at edukasyon na direktang nakakaapekto sa atin. Kung may malinaw na ebidensya ng pagkakamali, tama lang na magkaroon ng proseso para managot siya. So, pero kung ang usapin ito ay dala ng politika at pangayan ng mga partido, sayang ang oras at pera ng bayan, di ba? Mas gusto nating kabataan na makita ang mga leader na nakikisa para ayusin ang sistema ng edukasyon at tulungan ang mga estudyante. Sa huli, ang panawagan ko ay simple. Imbes na politika, sana tunay na serbisyo na mamamayan ang unahin. Ito yung sa akin. Imagine, parang teleserye lang sa politikang impeachment, diba? Sipin mo na lang, may isang opisyal na nakagawa ng isang bagay na hindi tama. O kaya pinaghihinalang may ginagawang mali, tapos may mga taong magsasampa ng reklamo laban sa kanya. Parang korte rin yan, pero sa kongreso. May mga magdedepensa, may mga mag-aakusa. Ang Senado ang magiging hukom. Kumbaga, kung mapatunayan na nagkasala, tanggal sa pwesto. Pero hindi basta-basta yan, kailangan ng maraming boto para mangyari. Kaya parang isang malaking drama sa politika. May intriga, may pagtatanggol, at ang ending, di mo talaga alam kung anong mangyayari. Ang importante, alam natin na may ganitong proseso para siguraduhin walang opisyal na abusado sa kapangyarihan. Yun yung sa akin. Impeachment. Parang isang malaking paalala na walang opisyal lang. Dapat ituring na untouchable. Kasi kahit mataas ang posisyon mo, kung may allegation ng maling paggamit ng pondo at hindi maayos na pamumuno, dapat mong harapin yung proseso. Kasi hindi ibig sabihin na guilty na siya, na agad siya, pero mahalaga na dumaan sa malinaw at patas na impeachment. Kasi para makita ng taong bayan kung may basehan nga pa. Kasi kung palaging nababawa na sa politika ang ganitong mga usapin, mawawalan ng tiwala ang mga tao sa sistema. Para sa akin, yung impeachment parang sobrang seryoso na bagay. Hindi siya biro kasi parang i-impeach yung leader. Maapektuhan yung buong bansa. Kaya dapat may solid na reason. Hindi lang dahil sa away o sa politics. Kung puro ingay lang tapos wala namang proof, parang sayang lang yung oras. Mas okay sana kung leaders focus muna sa trabaho kaysa sa gulo. Impeachment dapat last opinions, hindi agad-agad. Ang impeachment ay isang parang mahalagang proseso o isang demokrasya dahil ito ang nagsisilbing check at balance parang laban sa mga mataas na opisyal ng gobyerno na maaaring mag-abuso sa kanilang kapangyarihan. Pero sa kabilang banda, nakadepende rin naman ang bisa na impeachment sa integridad eh. Ito ay ginagamit lamang bilang sandata ng politika at hindi base sa tunay na kasalanan. Nawala ang tiwala ng mga mamamayan na dapat ikaw isagawa sa patas at makatarungan para manatili ang proseso ng mga tao sa sistema ng Asia. Ang dapat manatiling huling opsyon ginagamit lamang kung may malinaw at matibay na ebidensya ng paglabag at hindi bilang personal o partidong interes. Totally. So, ayun, guys. Today we talked about the impeachment buzz. Kung paano ito gumagana, nasaan na tayo ngayon, at ano ang public and political reaction. So, ito yung napag-usapan namin dito na
yung yung mga take namin or comment about sa impeachment or ano nga ba yung impeachment and mga background ni VP Sara Duterte and yung mga alliance niya. Maraming salamat sa pakikinig and we'd love to hear what you think. Just leave a comment or DM us as your thought. At syempre, abangan niyo ang next episode namin. Pag-uusapan natin ang mga potential senatorial balls or for 2025. Sino ang mga dapat nating bantayan. Safe, Stay safe, stay informed, and don't forget your voice matters. Till next till next time. Bye. Bye-bye. Good night mga kaibigan. Ingat sa pag-uwi. Stay safe and stay put.